Yes, sir, ganiha. May buntag sa tanan na Bombo-May, og labi na sa nagtan-aw sa imong programa og naminaw, may buntag sa tanan, may buntag Jensen. Okay, sa miaging gabi alas 9:59 sa gabi ma'am nani nahitabo ang 6.9 magnitude nga linog. Nga namang ing ato kakusog ma'am nani ug sa explanation ni ini? Okay, it's a movement of offshore fault. Nag-iingon nga sa among boss namo daya interview niya gahapon. It's a movement of offshore fault dito sa may Bugo area. So, naglihok itong mga fault mo ito nag-cause of 6.9 magnitude na wind. Okay, pero unsa man na katong nag-shake dito, ma'am nani, may fault line ba sa Bugo City o wala? Wala siya nakita before, so karon siya, the last 400 years, wala siya history nga niliho. So karon siya nakita, nga kanang nga fault is nasa ilalom sa dagat. Okay. Mama, nanay ba, pwede ba kita nga muhangyo kanimo atras lang gamay sa camera plus makita ang imuhang tibuok nga dagway? Okay. Okay. So, balik ta, ma'am nani sa pangutana. Unsa may explanation ini? Kay 5 kilometers ang depth. Unsa may explanation kung mas mabaw ba o mas lalo, mas kusog ang epekto sa pag-uyog sa yuta? Okay. Kung mas mabaw, ibig sabihin superficial siya, kung naakay mga structures o mga gambalay sa taas, mas kusogit ang iyang shaking. So kung mas lalo ang iyong epicenter sa linog, bisag dako pa siya magnitude, dili gid na siya kaayo wala siya ka-epekto sa structure nimo. So kato is 5 kilometers lang, ibig sabihin mabaw gid siya, unsay naa sa taas ana sa yuta, mulihok gid siya. Mao siya nag-cause og daghang damage sa kabalayan og mga building sa Bugo o sa neighboring niyang mga municipal. Ato ba nga, pwede ba nimo i-explain ma'am nani kung paano siya ma-range ang kanang magnitude kung na ba siya range or bracket para moingon ka nga kana nga magnitude sa linog is destructive or dili? Okay, we gonna base the intensity ana niya ma'am. So kung magnitude is ang kadaghanan may mga damages is mosaka siya 5, panagsa na 4.5, so depende sa depth, sa kalalumang niya. So magbasa tag intensity na ana siya magsugod ta ang may damage of intensity 6. So intensity 6 na ay mga hairline crack, ginagmay nga mga mahulog nga mga butang sa taas nato, na siya intensity 6. Pag intensity 7, maunay na experience ron sa Tagabugo o line part sa Cebu, na siya daghang mga structures ang nangaguba o nangadamage. So that is intensity 7 with the magnitude of 6.9. Okay, so paano ba gina-way ang ginasukod, ma'am nani, kung sa Feebox ba magikan ang kanang pag-release og tsunami warning? Yes, so after na makita na mo mag-process ang data magikan sa mga stations sa tibuok Pilipinas, makita kung asa magid siya so nag-issue mi kay naamang gud sa dagat ang epicenter niya. So pag local tsunami mo na ginamo ginapahimangno, pag local tsunami dili na gyud magpaabot ang mga katawhan nga namuyo ang coastal barangays or coastal communities nga maghulat pa sa information gikan sa Feebox nga mag-evacuate. So ato lang ginaingon pag naikusog ganino para sa atong mahitabo atong Monday sa gabi kusog siya, na to the extent dili katindog ang tao, pwede nga ang epicenter nimo dagat, so ang nakamuyoan ng gabay-bayunan, pwede sa mosaka palayo sa dagat, kaya basig mo cause of tsunami. Kaya mahatag kami informasyon ulahin na, kaya ang tsunami, maabot man siya 2 to 5 minutes, pag local, maabot na sa bay-bayunan sa mga kabadayan, nga namuyoan ng coastal barang. Okay, unsa bay ti mailahan na mama ako nga naay tsunami nga mahitabo. Kana lang bang pag-atras gyud sa tubig diha sa dagat mo unay ti mailahan unang ti mailahan gyud nga tsunami na? Okay, number 1 is strong earthquake with kusog nga linog to the extent nga dili katindog. Ana so kusog siya dili na may mga linog nga hinay ra so dili siya ka-cause og tsunami. Kana magod kusog nga linog to the extent na dili kaya nimo motindog. And ang second is kanang muos-os ang tubig sa dagat. Pag muos-os na gani siya, pwede niya ibalik into a series of waves
So, among ginaingon, naihangyo ang mga tao mananguyan ng coastal barangay nga mo palayo sa dagat. Kay baking mag-cause siya og tsunami. Kanang tsunami, kung katason ang hisgutan na mama, unsa ba gyud na kataas posible masinatian? Depende siya sa kakusgon sa linog o sa magnitude sa linog o sa klase sa namanggo siya ingon nato kanabang lubak-lubak sa ilakaluman sa dagat. So mapunay mo hinder kung sa kataason sa pag-abot sa balod sa kabaybayonan. Kung flat ra gyud siya, mutaas gyud ang wave height ana niya labi na kung kanang naka-encode. So, sarado siya ba? Kaingon mo, gikan na sa tunga-tunga sa laod, paspas ang dagat ang iya, at ingon na mo 800 kilometers per hour. Kung paduol ka paduol sa kabaybayunan, kaya naamang doon na siya ang bathymetry ana sa dagat, dili mo siya pareha. So, muhinay siya to the extent na pag-abot niya sa coastal, mutaas ang iyang wave height. So, depende sa kakusgon sa linog sihatong. Mangutana lang ko ma'am kung unsa pod ba na paki-explain na pod ma'am kanang ginatawag nga storm surge, lahi pod ba sa ginaingon nga tsunami? Okay, ang storm surge cause na siya og naay bagyo. So na storm surge bagyo ang cause nga nung naay storm surge. Pag tsunami og naay kusog nga linog na siya. So mo diferensya kato nang nahitabo sa Yolanda ingon sila nga tsunami. So dili sa tsunami ang term ato ay storm surge katungod kay gikan man siya sa bagyo. Kung gikan sa linog, ang tawag nato ay tsunami. Okay, mangutana lang ni mama kung unsa bay cause o niadtong makusog nga linog miaging gabi tectonic in origin ba to? Yes, it's a tectonic in origin kay fault may ang nilihok. Naasa offshore fault, ibig sabihin ang fault nga naa sa dagat mo ay nilihok atong palang. Okay, sa pagkakaroon na ma'am, padayon gyapon nga nakasinati og mga aftershocks dito sa affected area sa linog o gani karon na ako di ko magkamali kapin na sa 2000 sukad nga miaging gabi nahitabo ang linog. Unsa ba mga rason or normal ba kini nga masinatian after sa kanang kusog nga linog? Okay, that's normal kay ingon nato wala pa nag-stabilize ang kayutaan mga bato-bato dito sa ilalom. So as of 6 a.m. ganina, ang recorded na nato is 2,461. Ang plotted o na-process na data is 498. Ang nabati, ang felt sa katawhan dito, natay 3 kabuok na na-felt nila dito. So, as of now, sa gigapon siya continue, daghan gihapon tag ma-record, tungod kay mabaw rin ka ay siya. So, ang nag-stabilize pa ang kayutaan nato dito sa source sa paglinog na to. Okay, ma'am, pero kaning mga aftershocks, mas maayo ba nga nay mga aftershocks after sa kusog nga linog o walay aftershocks nga masinatian? Depende man gud siya. So, kung kani siya nga process, mas maayo siya na siya mga aftershocks. Ingon nato, nag-release gihapon siyang energy. I-compare nimo og dakong linog, yan, undang dayon siya, wata kabalo basig na po yung sunod nga linog. So, sa amo it's better nga na i-time ko nga na po siya wala kay main shock ako malinog aftershock na siya taghan pa yung aftershock kung mas gagmay na siya i-compare ninyo sa main shock. Mangutana lang pod ko ma'am kung once ba nga ang fault line dugay ng wala galihok mas destructive kini? Yes. So, muna siya ima na ito nga kanagong mga historical nga dugay ng panahon nga wala nang lihok. Ang isa ka fault, nagaipon siya og energy gani. So, pag-abot sa panahon nga iya nang i-release or magkaroon og paglihok anang portion, anang nga fault, mas dako gyud siya damage. So, muna ginaingon nato kanang historically na may mga record nga binagpo nga linog, ginaingon nga after 400 years, sabi na po siyang balik recurrent na ganyan. So, sana mas maila from time to time na mga intensity 2, intensity 3 sa atong area, at least dili siya nag-aipon of stress. So, energy, so binarelease niya from time to time, so dili siya mag-cause of mga damaging event. Okay, giingon nimo na mention nimo kaganiha ma'am nani nga agi kanayong may fault nga wala milihok diha sa Cebu, sa Bogo City nga kapino kulang 400 years na ang milabay. Posible ba nga sa sunod na usab nga
how many years usab nga masinatian ang mao nga linog, do wala man natong gipangayo, pero posible ba nga mahitabo sa sunod pa nga mga katuigan, dugay nga mga katuigan sa mani 400 years, Ma'am Nani? Yes, may ana siya nga ang recurrence sa isa ka active fault nga naglihok siya dako before, so na ginaingon nga 300 to 400 years mo na ko'y paglihok niya og dako na pud siya. So, pero active na gina siya nga ito nga. From time to time, nag-release siya of energy. So, na siya mga belt na mga gino. Okay. Mangutana ko, Ma'am Nani ba, di ba itong first nga napagawas nga data from PHIVOLCS is 6.7 magnitude nga linog. Then, napataas siya sa 6.9 magnitude. Unsa explanation ni ini, Ma'am Nani? Okay. So, ang 6.7, that is automatic solution. Ginaingon namin mga instrument na ginagamit aron lang makaproduce dayon taon. Asa man ang probability nga epicenter sa linog. Kaya after ana, so makarelease ang information, 2 to 3 minutes, makarelease ang information for the first earthquake information. Kasunod ana, pagsulod na sa mga information gikan sa mga laylayaton stations throughout the Pilipinas na nakarecord ato event, i-process na sa tao. Ibig sabihin, may human intervention na, so mas accurate na gid atong data kay naanay daghan nga mosulod nga data, and then tawo na gid ang mubasa na nga event and then mo process. So nakita nga ang tama gid ay is the 6.9 magnitude. Okay, Ma'am Nani, muhangyo lang may mga Tagalog speaking paminaw karon. Pwede ba nimo ma-explain Ma'am Nani, bakit po patuloy na nakakaranas ng aftershocks doon sa Cebu, especially sa Bogo City after noong 6.9 magnitude na lindol? Okay, that's normal kasi na magkaroon ulit ng mga aftershocks pa kasi nga malaki yung lindol na nangyari sa Bogo. 6.9 magnitude, ibig sabihin nag-stabilize pa yung mga bato-bato natin sa ilalim. Kaya nagkakaroon pa rin siya ng mga aftershock. So, pwede natin ma-experience yan in weeks or a month pa. Kasi like katulad na nangyari noon sa Bohol, umabot siya na 1 taon na nagkakaroon pa rin ng aftershocks na record na. Ma'am Nani Danlaga mula sa PHIVOLCS Gensan, daghan kayong salamat ma'am sa imong precious time sa pag-explain ka nato may kalabutan ni ini nga mga linog nga kahitabo. Salamat kayo, Bombo May. Then, good morning sa tanan nga naminaw o natanaw sa inyong program.